Nang makalayo na si Christine kay Paolo, agad niya nang kinuha ang kanyang phone at nagulat pa siya nang makita niya na napakaraming missed calls at messages mula sa kanyang mommy Claudia. Hindi niya kasi ito napapansin kanina dahil nakasilent ito. Babaliwalain na sana niya yon pero biglang nag-vibrate ang kanyang phone dahil nga nakasilent lamang ito at nakita niya na tumatawag ang kanyang mommy. Isang malalim mabuntong hininga muna ang pinakawala ni Christine bago niya sinagot ang tawag ng kanyang ina. Hello, Christine, anak. Salamat naman at sinagot mo ng tawag ko. Nasaan ka ba? Nag-aalala na kami sa'yo. Saan ka ba nagpupunta? Sunod-sunod na tanong ni Claudia kay Christine nang sagutin nito ang kanyang tawag. Mom, wag po kayong mag-alala. Nagbabakasyon lamang po ako. Baliwalang sagot ni Christine sa ina. Ano po bang problema at napatawag po kayo? Tanong pa ni Christine sa ina na animoy walang alam sa mga nangyayari. Umuwi ka na muna, Christine. Utos ni Claudia sa anak. No, ma'am. Saka na lamang po ako uuwi. Nag-e-enjoy pa po ako rito. Sagot ni Christine. Bakit, anak? Bakit mo nagawa ang bagay na yon sa ate Angeline mo? Tanong na ni Claudia kay Christine. Ano po ang ibig ninyong sabihan, ma'am? Maang-maangan pa ni Christine. Huwag ka nang magkaila pa, Christine. May mga pulis na naghahanap sa'yo dito kanina. Sagot ni Claudia. Bakit mo yung nagawa sa ate Angeline mo? Tanong pa ulit niya. Tsaka pati ba naman kayo, ma'am? Si ate Angeline din ang kakampihan ninyo? Ma'am, ako po ang turing na sakta nila. Inagaw ni ate Angeline sa akin sa Denver. Sagot ni Christine at napapalakas na ang boses niya dahil sa inis. Umuwi ka na muna, Christine, at dito tayo mag-usap na maayos. Please lang, kahit ngayon lang, Christine, makinig ka naman sa akin. Sagot ni Claudia. No, ma'am. Saka na lamang po ako uuwi. Huwag po kayo mag-alala sa akin dahil nasa maayos na lugar po ako. Sagot ni Christine. Please naman anak, kahit ngayon lang makinig ka naman sa akin. Kung ano mang di nyo pagkakaunawaan ng ate Angeline mo, pag-usapan natin na maayos yan. Mag-usap kayo ng maayos ng ate mo at baka sakaling mapatawad ka pa niya. Please naman Christine, makinig ka sa akin. Para din naman to sa ikabubuti mo, umuwi ka na muna. Pangumbinsi pa ni Claudia sa anak. Nasaan ka ba? Kung gusto mo, susunduin ka namin ngayon din dyan. Huwag kang mag-alala dahil tutulungan ka naman namin ng daddy mo. Dagdag pa niya. Mom, hayaan nyo na lang po muna ako ngayon. Huwag nyo na po akong alalahanin dahil kaya ko naman po ang sarili ko. Sagot ni Christine sa kanya inis na pinutol ang tawag nilang mag-ina. Nakakainis. Si ate Angelina naman na nakita nilang tama. Palagi na lang si ate. Ines na sabi ni Christine habang nakatingin sa kanyang phone. Kinalma naman na muna ni Christine ang kanyang sarili bago niya muling denial ang number ng kanyang cellphone. Nakailing ring pa ito bago sumagot. Hello? Sino to? Agad na tanong ng tao mula sa kabilang linya. Hello Edward, ako to, si Christine. Sagot ni Christine. Oh, napatawag ka. May papagawa ka ba sa akin? Tanong ni Edward mula sa kabilang linya. Oo, may gusto sana ako ipagawa sa'yo. Pwede ba tayong magkita? Sagot ni Christine. Sure. Basta alam mo naman ang kapalit niyan, di ba? Sagot ni Edward. Oo, alam ko. May pambayad na ako sa'yo ngayon kaya huwag kang mag-alala. Basta siguraduhin mo lang na malinis ang pagtatrabaho ko sa'yo. Sagot ni Christine. Yan. Maayos ka naman palang kausap eh. Kailan tayo magkikita? Agad na sagot ni Edward. Tatawagan ulit kita bukas. Kapag nakaalis na ako rito, magkita tayo. Sagot ni Christine sa kanya ibinaba ang tawag. Nang wala na siyang kausap, napangisi na lamang si Christine dahil sa mga naiisip niya. Tingnan na lang natin kung di ka pa mawala sa mundong to pagkatapos ng gagawin ko sa'yo. Hindi ako papayag na ganon-ganon lang yon matapos mong ahasin si Denver sa akin. Sabi ni Christine habang nakatingin sa katawan at nakangisi. Sa hindi naman kalayuan ay nakatanaw si Paolo kay Christine. Pinagmamasdan ng dalaga dahil kaiba na ang kinikilos ito ngayon. Akmang aalis na sana si Christine nang bigla na naman tong tinawag ni Paolo. Christine. Napalingon naman agad si Christine sa gawi kung nasaan si Paolo. Bakit? Anong kailangan mo? Bale walang tanong ni Angeline dito. San ka pupunta? Tanong ni Paolo. Magpapahangin. Tsaka ano bang pakialam mo? Ines na sagot ni Christine dito. Naiinis kasi siya rito dahil ayaw gawin ang pinapagawa niya. Naiinis din siya dahil hindi niya na ito mautupa. Christine, pwede ba itigil mo na yan kung ano man ang binabalak mo? Sabi ni Paolo. Bakit ba nakikialam ka?
Kung gusto mo, sumuko ka na lang at mabulok ka sa kulungan. Huwag mo na akong pakialaman. Ines na sagot ni Christine. Pag-usapan natin to ng maayos. Malay mo, mapatawad tayo ng kapatid mo at pag nangyari yon, ayusin na lang natin ang mga sarili natin. Magpakasal tayo, Christine, at pabayaan mo na lamang sina Denver. Seryosong sabi ni Paolo kay Christine. Bigla namang natigilan si Christine dahil sa sinabi ni Paolo. Di rin siya kaagad nakapagsalita at pinakatitigan niya ito kung seryoso ba talaga ito sa sinasabi nito sa kanya. Christine, please. Seryoso ko sa sinasabi ko ngayon sa'yo. Kung kinakailangan na makiusap at magmakaawa ko kina Angeline at Denver, gagawin ko. Please, Christine, tama na. Maging masaya na lamang tayo para kina Angeline at Denver. Gayun din tayo. Ayusin na lang natin ang mga sarili natin, please. Pakiusap pang muli ni Paolo kay Christine. Tumawa naman na mapakla si Christine, saka siya dahan-dahan lumapit kay Paolo. Nahihibang ka na ba talaga, Paolo? Bakit mo naman naisip na pakasalan ako? Dahil ba may nangyayari palagi sa atin? Natatawa pang sabi ni Christine kay Paolo. Di naman nakaimik si Paolo at seryoso niyang tinitigan sa mata si Christine. Hindi porket may nangyari sa atin. Palagi na lang magpapakasal na ako sa iyo, Paolo. Hindi pa ba malinaw sa iyo na bayad ko lamang iyon sa lahat na ginawa mo para sa akin? At isa pa, ginagawa din natin yun dahil gusto lang nating maligayahan parehas at mailabas ang init ng mga katawan natin. Malinaw din naman siguro sa iyo na wala tayong relasyon, hindi ba? Seryosong sabi ni Christine kay Paolo at nakipaglabanan pa siya ng titigan dito. Wala ka na ba talagang balak magbago, Christine? Wala ka bang balak na tumigil na dyan sa paghihiganti mo? Hindi pa ba sapat na nagkahiwalay sina Angeline at Denver ng ilang taon? Hindi pa ba malinaw sa'yo na ayaw sa'yo ni Denver at si Angeline na ang mahal niya? Seryosong sabi ni Paolo. Bigla namang nag-init ang tenga ni Christine dahil sa sinaktan nila ito. Hindi niya napigilan pa ang pag-alpas ng kanyang luha. Nagtiwala ako sa kanila noon. Nagtiwala ako sa pagmamahalan namin ni Denver. Nagtiwala ako sa ate ko, kaya ako pumayag na maikasal silang dalawa. Kahit na sa kaloob-looban ko sobrang sakit. Iniisip ko pa lang na maghihiwalay din naman sila dahil ako ang mahal ni Denver. Pero nagkamali ako nang sinira nilang dalawa ang tiwala ko. Kaya naman hindi mo ako masisisi kung bakit ako naghihigante sa kanila ngayon. Hindi mo ako masisisi kung bakit ko nagawa ang bagay na yon sa sarili kong kapatid dahil sinaktan nila ako. Umiiyak pa na sabi ni Christine. Ngayon mo sabihin sa akin, Paolo, na tumigil na ako. Ngayon mo sabihin sa akin pabayaan ko na sila na maging masaya. Dagdag pa ni Christine. Di naman na nakaimik pa si Paolo dahil ramdam na ramdam niya kung gaano kasama ang loob ni Christine ngayon. Pero wala ka na rin namang magagawa pa, Christine. May mga anak na sila sa pamilyang binuo. Pwede ka naman mag-move on na lang at pabayaan na lamang sila. Handa kitang tulungan makalimot sa mga nangyari sa iyo noon. Handa kitang samahan para makamove on ka kaagad sa mga hindi magandang nangyari sa iyo. Pagpapakumbaba pa ni Paolo kay Christine. Ayoko, hindi ako papayag. Matatahimik lang ako kapag nagkahiwalay na sila ng tuluyan. Iiling-iling pang sagot ni Christine kay Paolo, sa kanya tinalikuran si Paolo at dire-diretsong sumakay sa bagong biling kotse ni Paolo para sa kanya at nagmaneho paalis doon. Narinig pa ni Christine ang pagtawag ni Paolo sa kanya pero hindi niya na to pinansin pa at diretsong umalis na doon. Nang makalayo-layo na si Christine sa lugar kung saan sila nagsistay ni Paolo, tinabi muna niya ang kanyang kotse at saka siya umiyak ng umiyak doon upang ilabas ang sama ng loob niya. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin niya matanggap na hindi na sa kanya si Denver. Hindi niya matanggap-tanggap na si Angelina ang mahal nito at hindi na siya. Mas lalo pa siyang masaktan nang malaman niyang may anak na pala ang mga ito, lalo nang nawalan siya ng pag-asa na bumalik pa sa kanya si Denver. Nanatili pa muna doon si Christine at pinakalma na muna niya ang sarili niya. Balak niyang lumuwas na ngayon ng Maynila upang makipagkita kay Edward at mapagawa niya ng nais niyang ipagawa dito. Tiningnan na rin na muna niya ang bag na dala niya na naglalaman ng pera upang makasigurado na may ipambabayad siya kay Edward. Bago kasi siya umalis sa kanilang bahay upang magtago, kinuha niya muna lahat ng ipon niya sa bangko dahil napanigurado na rin siya na alam niyang kakailanganin niya ang pera.
Nang medyo ayos-ayos na ang pakiramdam ni Christine, agad na niyang tinawagan si Edward at sinabi niya rito na tuloy ang pagkikita nila bukas at sinabi na rin niya kung saan sila magkikita. Matapos makipag-usap ni Christine kay Edward, agad na rin naman siyang umalis doon dahil mahaba-haba pa ang biyahe niya pabalik ng Maynila. Wala pa ring balita sa paghahanap kila Christine at Paulo. Tanong ni Angeline kay Denver na bagong dating lamang sa kanilang unit. Doon na talaga napagpasya ni Denver na tumira sa unit nila Angeline dahil hindi siya mapalagay kapag hindi niya makakasamang kanyang mag-iina sa isang bahay lamang. Napabuntong hininga naman sa Denver. Wala pa rin daw. Hindi pa rin nila nahahanap sina Christine at Paulo. Malungkot na sagot ni Denver kay Angeline. 2 araw na rin kasi ang lumipas simula ng paghahanapin ng mga kapulisan sina Christine at Paulo. Hanggang ngayon wala pa rin silang lead kung nasa ng mga ito, kaya naman hindi mawala-wala ang takot sa dibdib ni Angeline dahil baka kung ano na naman ang maisipan ni Christine na gawin. Sa 2 araw na lumipas na yon, nanatili na lamang din si Angeline sa kanilang unit at hindi na iniwan pa ang mga bata. Napagkasundoan din nila na dalawa ni Denver na hindi muna siya papasok sa opisina para mabantayan ang mga bata. Binalita na rin ng ina ni Angeline sa kanya na natawagan na nga nito si Christine noong nakaraang araw pero ayaw man sabihin ng kanyang kapatid kung nasaan at ayaw din naman itong sumunod sa kanilang ina nang sabihin nito na umuwi na lamang muna siya kaya wala na rin naman talaga silang magagawa kung hindi ang umasa sa mga kapulisan sa paghahanap kina Christine. Nasa na kaya ang kapatid ko na yon? Sana naman mahuli na silang dalawa ni Paulo para naman mapanatag na tayo, sabi pa ni Angeline. Sana mahuli na talaga sila o kahit man lang sana sumungko na sila ng kusa kung may konsensya pa silang natitira, sagot ni Denver. Sana nga may konsensya pang natitira sa kanilang dalawa, sagot ni Angeline. Seryoso pa silang nag-usap na dalawa nang bigla tumunog ang phone ni Denver kaya dali-dali niya tong sinagot na makita niya na si Attorney Santiago ang tumatawag sa kanya. Yes, Attorney, napatawag ka. May balita na ba? Agad na tanong ni Denver sa kanyang abogado na nasa kabilang linya. Good afternoon, Mr. Chua. Ibabalita ko lamang po sa inyo na kusa na pong sumuko si Mr. Paulo Mendez ngayon sa mga kapulisan. Pagbabalita ng abogado ni Denver sa kanya. Talaga? Gulat na sabi ni Denver. Yes, sir. Pwede po ba kayong pumunta rito dahil may gusto rin pong sabihin sa inyo si Mr. Paulo? Sagot ng abogado nila. Sige, pupunta ako dyan ngayon din. Sagot ni Denver at sa kanya pinutol ang tawag nila. Ano yon? Anong sabi ni Attorney Santiago? Di na makapaghintay na tanong ni Angeline dahil hindi naman niya narinig ang pag-uusap ng dalawa. Kusa na raw sumuko si Paulo sa mga pulis ngayon at ang sabi ni attorney may gusto raw sabihin sa atin si Paulo, pagbabalita naman ni Denver. Talaga? Sumuko na siya? O si Christine, nasan siya? Nasan ang kapatid ko? Sunod-sunod na tanong ni Angeline. Hindi ko pa rin alam dahil hindi naman nabanggit ni attorney kung nandun ba si Christine. Ang mabuti pa pupunta muna ako ng presinto. Sagot ni Denver at akmang aalis na sana siya nang bigla siyang pigilan ni Angeline. Saglit lang, sasama ako. Gusto kong sumama. Gusto kong malaman kung naroon bang kapatid ko, sagot ni Angeline. Kahit nag-aalang ang isama ni Denver si Angeline, pumayag na lang din siyang sumama ito dahil alam niya na hindi din to mapapakali kapag hindi niya ito isinama. Nagpalit lamang naman ng damit si Angeline at agad na rin silang umalis sa Denver para puntahan si Paulo sa presinto. Inihabili na lang din muna nila sa pangalaga ni Nay Lydia at Sofia ang mga bata dahil kampante rin naman silang maiwan sa mga ito ang kambal. Nagmamadali pa silang dalawa na makarating kaagad sa presinto dahil hindi nga sila makapaghintay pa na makaharap muli si Paulo at para malaman na rin nila ang gusto nitong sabihin sa kanila. Pagkarating nila sa presinto, agad na silang sinalubong ng kanilang abogado at saka sila ay giniya nito papunta sa kung nasaan si Paulo ngayon. Malayo pa lamang sina Angeline at Denver, natatanaw na nila si Paulo na nakaupong mag-isa sa isang silid na naroon. Naikuyom na lamang ni Denver ang kanyang kamao na makita niya si Paulo dahil sa galit niya rito pero pinigilan niya ang kanyang sariling makapanakit dahil pasalamat na rin siya at kusang sumuko si Paulo sa mga kapulisan.
Ikalma mo ang sarili mo, Denver. Alam kong galit ka pero hayaan na lamang natin na pagbayaran nila ang kasalanan nila sa loob ng kulungan. Bulong ni Angeline kay Denver habang naglalakad sila papalapit kay Paulo dahil napansin niyang nakakuyong pa rin ang kamao nito kaya naman hinawakan na rin niya ito para kumalma. Napaayos naman ang upo niya si Paulo na makita niyang pagdating ni na Angeline at Denver. Napatikim pa si Angeline at Denver ng kanilang abogado nang maupo na muna sa katapat na upuan ni Paulo. Napabuntuhan niya si Angeline at Denver na makaupo sila para pakalmahin ang kanilang sarili dahil kailangan nila na makipag-usap na maayos kay Paulo nang hindi nila to nasasaktan kahit gigil na sila dito. Nasaan ang kapatid ko? Nasaan si Christine? Seryosong sagot ni Paulo kay Angeline habang seryoso na nakatitig sa mga mata nito. Hindi ko siya kasama at hindi ko rin alam kung nasa na ngayon si Christine. Paano nangyari na hindi mo kasama si Christine? Samantalang kayong dalawa nga magkasabwat sa ginawang pag-setup kay Angeline noon. Nagtago pa nga kayo, di ba? Kaya hindi kayo mahuli-huli ng mga polis? Galit na sigaw ni Denver at napatayo siya kaya naman agad siyang hinawakan ni Angeline sa kamay. Denver, kumalma ka nga. Ako na lang makikipag-usap sa kanya. Saway na ni Angeline kay Denver dahil baka masaktan pa ni Denver si Paulo lalo lamang magkakagulo at madadagdagan pa ang kanilang problema. Bumalik naman sa pagkakaupo niya si Denver habang nanatiling masama ang tingin niya kay Paulo at nakakuyom ang kanyang kamao. Napabuntong hininga na lamang si Angeline. Sa kanya binalingan ng tingin si Paulo na blanko lang ekspresyon ng mukha. Paulo, nakikiusap ako sa iyo. Total naman, sumuko ka na rin lang na ipinagpapasalamat ko pero please, sabihin mo na kung nasaan ang kapatid ko, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap ni Angeline kay Paulo dahil ang kapatid niya talaga ang mahalaga na dapat mahuli. Nagsasabi ako ng totoo, Angeline. Hindi ko na talaga alam kung nasan ngayon si Christine dahil bigla na lamang siyang umalis at di na bumalik. Seryosong sagot ni Paulo. Anong ibig mong sabihin? Bakit siya umalis? Kunot noong tanong ni Angeline. Tahimik nang namang nakikinig si Denver sa pag-uusap nila pero nanatiling masama ang tingin nito kay Paulo. Nakikiusap kasi ako sa kanya na sumuko na lamang kaming dalawa at humingi ng tawad sa inyo dahil baka sakaling mapatawad niyo pa kami o kahit bumaba man lang ang parusa namin. Pero ayaw niyang makinig at nagalit pa siya sa akin dahil nga ayaw niyang sumuko. Masyado kasi yung nabulag sa pagmamahal niya kay Denver at di pa rin niya matanggap na hindi siya mahal ni Denver kaya ayaw niyang makinig sa payo ng ibang tao. Pagkukwento ni Paulo. Naiintindihan ko naman na nasaktan si Christine sa mga nangyayari, pero hindi yun sapat na dahilan para gawin niya sa akin ang bagay na yun. Wala na silang relasyon ni Denver. Nang napagpasya naman ni Denver na ayusin na lamang namin ang relasyon namin. Total naman, kasal na rin kaming dalawa noon. Sagot ni Angeline. Ikaw, paano ka nakilala ng kapatid ko? At bakit ka naman sumusunod sa mga gusto niya? Tanong naman ni Angeline kay Paulo. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Paulo. Sa kanya seryosong tiningnan si Angeline at Denver. Nakilala ko si Christine noon sa bar na pagmamayari ko nang minsan siyang nagpunta roon. Unang kita ko pa lang sa kanya, totoong nahulog na kaagad ang loob ko sa kanya. Kaya naman para mapasakin siya, gumawa ako ng paraan para mapalapit sa kanya. Pagkukwento ni Paulo. Tahimik namang nakikinig si Angeline at tinayaan nilang magsalita pa si Paulo. Noong time na nagkakilala kami ni Christine, broken siya ng mga panahon na yon. Dahil nga sa hiniwalay na nga daw siya ni Denver, dinamahin ko siya ng time na yon. Grabe ang sama ng loob niya noon at dahil noon, nagawan ka niya ng hindi maganda. Angeline? Inutusan niya akong tabihan kita ng gabi na yon para magkagalit kayo ni Denver at tuluyang maghiwalay pero kapalit ang pagsunod ko sa gusto ni Christine ay ang katawan niya. Pag-amin pa ni Paulo. Gulat naman na napatitig si Angeline kay Paulo dahil sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya na kayang gawin yon ng kapatid niya para lamang pasakitan siya. Naging matagumpay naman ang naging plano niya dahil napaghiwalay na nga niya ang dalawa at umaasa siyang babalik na sa kanya si Denver. Pero nagkamali pala siya ng akala dahil kahit na suwa ang taon nakalipas ay
hindi pa rin siya binalikan ni Denver. Lalo pang ang sumidhi ang galit niya nang malamang bumalik na nga si Angeline. Pagkukwento pa ni Paulo, pero bakit ka pumayag sa iniutos niya kahit alam mo naman na mali yun? Sambit pa ni Denver. Mahal ko si Christine, kaya ginagawa ko lahat ng iniutos niya sa akin. Ilang beses ko ring nasabi sa kanyang mahal ko siya, pero saradong puso niya at tanging si Denver lamang ang lagi niyang bukang bibig. Wala siyang ibang sagot sa akin kapag sinasabi kong mahal ko siya, kundi si Denver lang ang mahal niya. Ginagawa ko lahat para lang ako na lamang mahalin niya, pero bigo pa rin ako dahil kahit ilang taon na nakakalipas at hindi pa rin siya pinapansin ni Denver, hindi pa rin niya ako nagawang mahalin. Tanging si Denver pa rin ang mahal niya. Dagdag pa ni Paulo. Ikaw din ba ang humarang nung pinapahanap ko si Angeline? Tanong na ni Denver. Tumangutango naman si Paulo. Oo, may mga binayaran akong tao para magbantay at mag-abang sa mga taong kakausapin mo para maghanap kay Angeline noon. Pinapabayaran ko ang mga to para manahimik na lamang at hindi sabihin ko nasan si Angeline kahit natagpuan na nila si Angeline noon pa. Pag-amin ni Paulo kaya agad na rin siyang napatayo para sugurin si Paulo pero hinawakan siya ng kanyang attorney at ni Angeline para awatin sa tangkang pagsunod nito kay Paulo.